Dear Mama Colleen, itago nyo na lang po ako sa pangalang Oli. Way back 2016, when I met my husband now. Same po kami ng school noon. Second year college po siya, tapos first year college po ako, pero magkaiba po ang aming kurso. Naging college best friends po kami until nananligaw po siya sa akin. So kami po ang naging testimony ng friends can be lovers. Since okay naman po yung pinakita niya sa akin na friendship at feeling ko naman secured ako sa kanya, sinagot ko po siya. Okay naman po ang flow ng relationship namin at umabot po kami ng 5 taon bago po kami nagpakasal. Kalaunan nga po, napagdesisyonan na nga po namin na magpakasal after being 5 years in a relationship. At nabuo na po ang aming unang anak. Mama Colleen, dati po akong government employee sa aming city. Pero after ko po manganak, nagdesisyon po ako na tumigil muna sa pagtatrabaho para po maasikaso po namin yung baby girl namin. Siya naman po ay nagtatrabaho as a pipe fitter na naka-based po ngayon sa Davao. In short, LDR kami ngayon. Mama Colleen, sa kabila ng lahat ng ito, gusto ko lamang po sanang maglabas ng hinanakit sa husband ko. Nahihiya po akong mag-share sa parents ko, even sa mga friends ko. Kaya Mama Colleen, sa inyo ko na lang po shinare ang problema ko. Thank you po. So eto na nga Mama Colleen. One time po kasi, isang araw po, na-open ko yung messenger ng husband ko. Tapos, nabasa ko po yung chat niya sa sister niya na nanghihingi siya ng gamot dahil masama raw ang pakiramdam niya at nanghihiram din ito ng pera. Pero before that, sinabihan niya ang ate niya na huwag ipaalam sa akin. Pero eto nga, nabuksan ko po yung messenger niya at nalaman ko po lahat. Nung nabasa ko po yung message niya sa ate niya, I immediately video called him. Kasi nasa Davao po naka-based yung work niya at nandito po kami sa Surigao, sa hometown namin. Agad-agad po tinanong ko siya, bakit niya nagawa yun sa akin? Bakit niya nagawang ilihim sa akin yung panghihingi niya ng gamot sa ate niya at panghihiram ng pera dito? At sinabi naman niya yung reasons niya. Sabi niya, Mama Colleen, ayaw niya daw na mag-alala ako dahil bago pa lang daw nakaka-recover yung daughter namin sa sakit. Tapos, ayaw niya daw na mag-alala pa ako sa kanya. Lalo na malayo daw siya sa amin. Humingi rin siya ng sorry at nangako na hindi niya na daw ito uulitin pa. Pero Mama Colleen, sa totoo lang po, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko that time. Sinabihan ko siya that time na, alam mo, nung nasa altar tayo, nung time na kinasal tayo, na lahat ng mga pinangako natin sa harap ng Diyos ay tutuparin natin, hindi lang hanggang sa salita. Sabi ko sa kanya, in sickness and in health, magkatuwang tayo, magkasama tayo. Lahat ng pangako natin sa harap ng Diyos,
tutuparin natin na hanggang sa gawa. Pinaalala ko yun sa kanya, Mama Colleen. Aminin ko, nasaktan ako. Nasaktan ako at parang feeling ko, bakit parang wala siyang tiwala sa akin? OA lang ba ako? Pero ang point ko kasi, Mama Colleen, hindi niya po masabi sa akin directly na may problema pala siya. Ang akin, asawa niya naman ako, pero bakit hindi niya ma-open sa akin? Bakit hindi siya makapag-open up sa akin? Ang tanong ko ngayon, Mama Colleen, dapat ba akong magalit? Hindi ko po alam, or baka sadyang paranoid lang ako? Hingi lang po sana ako ng advice from you po. Muli, ako po si Ollie. At ito po ang aking pinagdadaanan. And this is my story dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Once again, that is the story of Ollie dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Alam niyo, for some, ang sasabihin, ang babaw naman ng problema mo, Ollie. Para sa iba pa, ang sasabihin, oo, Ollie, ang OA mo naman. At ang iba pa sasabihin, napapraning ka lang. Pero mga ka-winner, bebe ko, kailangan nating intindihin saan or ano ba ang pinanggagalingan ni Ollie. Ollie is just a concerned, loving wife. Ulitin ko, she is just a concerned, loving wife. Na dahil malayo sila sa isa't isa, meron siyang hindi maiiwasan na guilt feeling. Yung feeling na hindi niya nagagampanan yung pagiging misis niya sa kaniyang asawa. Dahil nga malayo sila sa isa't isa. And what is the foundation of love, bebe ko? Trust. Ito na lang yung meron siya ngayon. Ito na lang yung pinanghahawakan niya ngayon. Na para sa iba maliit ito na wag mong gawing issue yung hindi naman dapat gawing issue. Pero yung little detail na yon ng relationship nila, yung trust na yon na hinihingi na lang niya dahil LDR sila, sana nga naman wag nang ipagdamot pa ni Mister sa kanya. Siguro kailangan lang talagang maliwanagan din si husband na I know ayaw mong mag-alala si misis mo. I know, iniiwasan mo na LDR na nga kayo, nagwo-worry pa si misis mo. Pero kung yung misis mo is the type of person na little detail gusto niyang malaman sa'yo. The type of person na gusto niya maging kampante siya na malaman niya na okay ka. Siguro, konting adjust. Intindihin mo na ganong klase yung tao na inasawa mo. She is the type of wife na kahit malayo kayo sa isa't isa, kahit LDR kayo, gusto niya hands-on pa rin siya. At kung gusto niya mag-alala, let her. Kasi ganun siyang tipo ng asawa. Hindi natin tinitaken against yung ginawang actions ng mister. In all fairness to the mister, napakabuti niya. 'Di ba? Ang buti niya kasi ayaw niyang nag-aalala yung misis niya. Ang buti niya kasi gusto niya parang kung may problema susuluhin ko na lang to kasi ako si Batman. 'Di ba? Pero lagi po nating tatandaan na pag pumasok po tayo sa usaping asawa, from now on, hindi ka na lang iisa. From now on, kailangan mong isipin na when it comes to decision making, when it comes to mga problema sa buhay-buhay, meron ka ng katuwang. Hindi ka na lang nakasakay sa isang bangka na ikaw na lang ang magsasagwan, bagkus dalawa na kayong magsasagwan para makarating kayo sa pampang. Ganun lang din ang buhay. Tiwala. Pagkatiwalaan mo yung partner mo. Kasi pwede nga namang maramdaman niya na parang inasawa mo ko, 'di ba? Bakit parang ayaw mo kung pagkatiwalaan? Hindi mo maalis
kay Oli yun. Hindi mo maaalis sa partner mo yun. Kasi gusto nga niya, dahil iisa na lang kayo, gusto niya malaman niya ano man yung smallest details na meron sa buhay mo. Na ano man ang mangyari sa'yo, gusto niyang malaman yon. Gusto niya maging parte ng buhay mo. Kasi the moment na nag-asawa kayo, the moment na nagkasalan kayo, sakal na po kayo talaga sa isa't isa. Hindi po literal na sakala. Kumbaga talagang kailangan i-involve mo na siya. Yun ang katotohanan doon. But again, thank you. Thank you for being also a loving husband. Thank you kasi ayaw mong nag-iisip yung asawa mo. Thank you kasi gusto mo soluhin yung problema, ayaw mo na siyang idamay sa kung ano man yung problema ninyo. But again, being in a marriage life, 'di ba? In a marriage situation, lahat ng maliliit, malaki, small size, 'di ba? Kahit ano 'yan, kahit parang ang babaw lang, please share it to your partner. Kasi malaking bagay po 'yun. Okay? Parang ano lang yan kanta, maliit na butas, lumalaki. Pag hinayaan natin yung maliit na butas, talagang lalaki yan at baka yan pa ang maging problema ninyong mag-asawa. So, to answer yung question, kasi alam nyo, hindi ko lang nabasa yung part na sabi niya, after that, feeling ko sa sarili ko, wala akong kwentang asawa. Hindi ko lang nabasa yung part na yon. Hindi namin i-invalidate yung feeling mo. But pero syempre, gusto lang din kitang i-remind, ate girl, ate Oli, na patawarin mo na lang yung mister mo. Huwag ka nang magalit. Sige na. Huwag ka na magalit. Kasi may tanong siya dito, di ba, na dapat ba akong magalit? Magalit is a big word eh. It is such a strong word. Magtampo ka na lang. Pero yung galit, alisin mo yung galit na yan. Kasi mababaw lang din naman talaga to. I mean, mababaw na hindi mababaw. Gets mo? Pero wag natin gamitin yung term na galit. Kasi ang galit, pag yan ang namuo sa puso natin, pwedeng magsanga-sanga yan eh. Magsanga-sanga na maging OA ka na madamay na yung hindi dapat madamay. So magtampo ka lang. Normal lang sa relasyon yung nagtatampo. Ang hindi normal is yung magtatampo ka tapos hindi mo nakakausapin, hindi mo na siya pakikinggan, magiging irrational ka na, 'di ba? So maging rational ka pa rin. Maging ano ka pa rin, kumbaga isipin mo pa rin na kaya lang nagawa ng mister mo yun sa'yo kasi inisip niya lang din ang kapakanan mo. Ayaw kanyang nag-iisip ng masama. But again, remind again your husband na please don't do it again kasi nasasaktan ka. Tama yung ginawa mo na nag-open up ka. Tama yung ginawa mo na sinabi mo na nasaktan ka sa ginawa niya. Kasi nasa learning curve pa rin naman kayo ng kasal eh. 2 years pa lang naman kayo mag-asawa eh. Marami pa kayo madidiscover sa isa't isa. Totoo yun. Wala yan sa parang 5 years in a relationship. Minsan, mas lumalabas pa yung iba't ibang ugali pag kasal na kayo eh. So, nandun pa rin kayo sa learning curve ng relationship ninyo as mag-asawa. So, that is part ng learnings ninyo. So, ngayon, nangako naman siya na hindi niya nauulitin. Yun yung panghawakan mo. Yun yung kapitan mo. Okay? So, wag ka na magalit. Hindi ka paranoid. Legit naman yung nararamdaman mo. Hindi naman nakakabudol ito. Basta continue mo lang yung pag-open up sa partner mo if you are not feeling well. After all, bilang mag-asawa, kailangan nyo maging open sa isa't isa. Bilang mag-asawa, kailangan nyong pag-usapan kahit anong maliit na problema yan para maiwasan ang paglaki ng problema. Alright? So once again, yan po ang kwento ni Oli dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Learn to trust your partner. Yan ang lesson natin for today. Okay, class? Dismiss. Ka-winner, kung meron kang sausaw sa kwento ni Oli, ikaw naman ang bibida sa aking pagbabalik. Speak from your heart. Makisawsaw na po.
0977-7000-915. Mag-record ng boses mo, i-record mo yung boses mo, i-chat mo sa DJ Mama Colleen on FB. Hanapin mo DJ Mama Colleen, Colleen. Once again, speak from your heart. This is Heart to Heart with Mama Colleen.